Happy Lord's Day po sa bawat isa. Ngayon pong umaga pong ito ay pinagpapatuloy po natin ang ating pong tema ngayon pong 2024, Rebuilding the Wall, Guarding Our Minds, Renewing Our Minds and Guarding Our Hearts. At tayo po ngayon ay nasa Nehemiah chapter 3 verses 1 to 5. At pinamagatan ko po ang ating pong pag-aaralan po ngayon na verses 1 to 5 o mga kapitulo 1 hanggang 5 na bayanihan, iisang layon, iisang aksyon. Bayanihan, iisang layon, iisang aksyon. Samahan niyo po ako sa panalangin. O aming dakilang Diyos, sa aming pong pagbubulay ng iyong salita, ang karunungan ay nanggagaling sa inyo. Ang pagkaunawa ay patuloy niyo pong iginagawad. Kaya hindi lamang po na mapakinggan namin ang iyong salita, kundi o Diyos, ikaw ang patuloy Panginoon na mangusap. At ang pangungusap mo, O Diyos, ay humantong sa pagsunod. At ang aming pagsunod ay maging patuloy na palatandaan ng aming paglilingkod po sa inyo. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, Amen and Amen. Binasa po ng ating pong kapatid na si Brother Martin ang ating pong scripture reading, Nehemiah chapter 3, verses 1 to 5. Tayo po mga Pilipino po, ay meron po tayo pong isa pong kaugalian na hindi ko po alam kung hanggang ngayon ay ginagawa, ngunit maaari sa mga probinsya ay ginagawa pa ang bayanihan. Na kung saan ay tulong-tulong sa isang layon. Tinutulungan ang bawat isa, binubuhat ang isang bahay kubo upang ilipat ito. Ang ibig sabihin po niyan ay merong prinsipyo ng pagtutulungan, merong prinsipyo ng kusang paglilingkod, at merong prinsipyo na kung saan ang pinagsama-sama o pinagbuklod na gawa o paglilingkod ng bawat isa ay hahantong sa isang layunin. Ito ang pagbabayanihan. Kagaya din po ng isang walis tingting, hindi po makakawalis ang isang walis tingting na ito lamang ay nag-iisa. Tama po ba? Kapag pinagbuklod ang isang walis tingting at pinagsama-sama, may magagawa siya. Amen? Ibig sabihin, ang pagsasama-sama ng iisang layunin o pinagbuklod na layunin upang magawang sang bagay ay hindi po nagagawa ng iisang tao lamang. Kagaya po ng walis na tingting at kagaya ng isang bayanihan, dito po sa aklat po ng Nehemiah kabanatang 3, makikita po natin ang mga tiga-Huda, ang mga Israelita. Tapos na po ang pananalangin, tapos na po ang pagpaplano. It is now the right time to take an action, a decisive action amidst of the opposition in chapter 4. Makikita natin na ang tema po ng chapter 3, ang bawat isa, sila man ay pare, sila man ay ordinaryong tao, o kung anuman ang estado po ng kanilang buhay, sa kabanatang 3 po ng aklat ng Nehemiah, sila po'y nagbayanihan, nagsama-sama, nagbuklod-buklod. Pinag-iisa sila ng isang layunin at iyon, to rebuild the wall once again. May pagtatangka sa chapter 7, ngunit ito po ay hindi natuloy. Pero dahil sa isang decisive leadership ng isa pong Nehemiah, God answered yung kanyang desire. Hindi lang po siya nanatili sa desire, hindi lang po siya nanatili sa gusto ko, kundi ito ay kanyang ipinanalangin at ngayon, makikita na nila ang kanila pong pagbabayanihan. Kaya bayanihan, iisang layon, iisang aksyon. Subalit sa kanila pong pagbabayanihan at sa ating pong pagbabayanihan dito sa FCC Manila o pagtutulungan, upang makamit ang isang layunin po natin, meron tayo pong kailangan 3 na matandaan. Dito po iikot ang chapter 3, as they rebuild the wall once again. Kailangan po nila ng 3 sangkap. Ano po ang 3 sangkap na yon? Unified vision, unified mission, and unified action. Ito ang 3 pong kailangan pong sangkap upang ang wall, once again, ay maitayo, maitandig muli.
Tandaan po natin na ang wall ito po ay identity, pagkakakilanlan. Ito'y pang-depensa at ito rin po ay pang-opensa. Ang kawalan po ng pagpapatayo sa wall ay isang malaking kahihiyan sa kanila. Biruin po ninyo, ang God's chosen nation, and yet nakabalik na sila after po ng 70 years ng captivity sa Babylonia. Subalit until now, tenga, tiwangwang, sira-sira. But ngayon, a unified vision, a unified mission, and a unified action must be done dito po sa chapter 3. Amen? So dito po ngayon, sa ating pong second Sunday, next week ay third Sunday, ang part 1 po nito, magpo-focus po tayo sa number 1, sa unified vision. Kung ang unified vision, mission, and action ay ang tatlong sangkap, under po ng unified vision o iisang kaisipan, pinagbuklod na kaisipan. Sabihin mo po sa katabi mo, pinagbuklod na kaisipan. Ano po ang kanilang pinagbuklod na kaisipan? Ano yung po kanilang dapat maging mindset? It begins in the mind. Alam po ninyo, ang pakikidigma ay hindi po nagsisimula sa action. It begins in our action. Mindset. Kaya po, ang iisang kaisipan na nagbubuklod sa kanila, at ano ang iisang kaisipan po ng yon, na kung saan nagbuklod sa kanila under the leadership of Nehemiah, yun po ay, let us rebuild the wall again. Amen? Kaya dito, there are 3 components of a unified vision. May 30 sangkap ang unified vision. Number 1, consecration. Number 2, delegation. And number 3 ay submission. Hindi po sila mananagumpay, ni hindi rin po tayo mananagumpay sa isang pinagbuklod na kaisipan kung wala po ang 3 sangkap na napakahalaga nito, which is consecration, delegation, and submission. Number 1, ng unang sangkap po under ng unified vision, consecration o pagtatalaga ng gawain para sa Diyos. Nehemiah chapter 3 verse 1, ano sabi po doon? Ganitong muli, itinayo ang nasirang pader ng lungsod. Ang pinakapunong pari na si Eliasib at ang mga kasamahan niyang pari ang muling nagtayo ng pintuan ng mga tupa, ship gate. Binasbasan nila ito at pagkatapos ay nilagyan ng mga pinto. Binasbasan din nila ang pader hanggang sa tore ng Sandaan at sa tore ni Hanalel. They consecrate the rebuilding of the Lord unto the Lord. So, hindi lamang po tayo kailangan magkaroon ng unified vision, pinagbuklod na kaisipan. Mga kapatid, ang pag-rebuild ng wall is not a human activity in their time and also in our time, kundi ito'y kailangang italaga sa ating pong Panginoong Diyos. Amen? Alam po ninyo, ang nanguna, yung mga frontliners na una pong binanggit ni Nehemiah sa chapter 3 ay mga pare o mga tagapaglingkod sa templo. The high priest kasama po ng kanyang mga kasama. Imagine that. Hindi nila sinabi na kami ay pang templo lamang. Hindi po nila sinabi na baka madumihan ang aming kamay. No, we are part of the rebuilding. Yung mga spiritual leaders po nila ang nanguna. Bago ang lahat, kailangan muna natin italaga sa Panginoong Diyos. At bakit po kailangan italaga sa Panginoong Diyos? Ano ang ideya na nais po ni Nehemiah sa kanyang pagkakasulat? Dito po, ibig sabihin, let us dedicate this unto the Lord. Gawain ito ng Diyos. Hindi ito human activity, hindi lang ito basta-basta physical activity, hindi lang ito basta unified vision na kung saan everybody has a part, kundi in the first place, from beginning until to the end, it is God's activity. Kaya nga po, kaya sa ating panahon may mga dedication.
parental dedication. Kinikilala na ang anak ay galing sa Diyos. Yung mga minsan house dedication or kung ano man dedication, kinikilala na galing sa Diyos. Amen? So, if we will not dedicate anything na gagawin natin dito sa iglesia, mukhang nakakalimutan natin o nanineglect natin na ang iglesia ay katawan na tinubos ng ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin mga kapatid, sa kanilang consecration, ang nanguna sa consecration ng pagbasbas ay ang paggawa muli ng pader ay ang mga pari or spiritual leaders. Umalis po sila sa kanilang comfort zone. Tandaan po ninyo, they are full-time sa templo and yet, hindi po nila yun in-invoke. Hindi nila sinabi kay Nehemiah na leaders na kami, exempted kami. No! We will take part at kami ang magiging frontliner. Nagpakita po sila ng magandang halimbawa. Kanilang kinilala na ang pagpapatayo ng pader ay gawain ng Diyos at alay para sa Diyos. So let's apply. Anong kinalaman natin dito? Application po ng consecration. Number 1, leaders of the church are frontliners. Amen? Sabihin mo, leaders of the church are frontliners. Sabihin mo, frontliners of God's church and mission of the world. Mga kapatid, bago kumilos ang miyembro, kailangan muna ang mga spiritual leaders ay tayo po ang nasa unahan. Amen? Tayo po ang nangunguna. Kaya nga po, leaders from the word lead. You are not leading because wala kang nililid. Ikaw ay leaders because you are exemplifying or exhibiting a good example. Leaders should be mindful that ministry is God's sacred work. Church is not a club. Amen? Ewan ko kung napanood nyo na yung sa Amerika, pinapasok na nila ang kanta ni Miley Cyrus. And even the pastors ay meron ng wrecking ball. Sabi ko, buti na lang tinamaan ng kidlat. Biruin nyo, a church turned into a club. Alam nyo po, nung po nakita ko yun, grabe po ang aking pong divine indignation. Hindi po Sister Divine, ha? Divine indignation, pagkagalit. Pupunta ka ng church at ang kanta nyo ay wrecking ball. Pupunta kayo ng church at ang pastor ay sasakay sa isang bola habang sa saliw ng musika ni Miley Cyrus. At merong games na kailangan paunahan ninyong mapadyak ang Bible. Mga kapatid, we should be mindful of the identity of our church. Kung ang FCC Manila ay consecrated o alay sa Panginoong Diyos na tinubos ng kanyang banal dugo, leaders must protect the spiritual identity of the church. Tayo po ang manguna sa pagtataguyod ng espiritual na panawagan ng Panginoong Diyos. Hindi po tayong nangunguna sa pagliko. Amen? Leaders should lead the people through good example. Amen? Hindi po pwede na we are making a law and then at the same time we are breaking the law. So we are frontliners. We should be mindful that ministry is God's sacred work and leaders should lead the people of God through example. Amen? Consecration. Pangalawa po. So, how can we apply this in our church? Diba sa hermeneutics? Ano ito ng panahon nila? At ano ito ngayon sa panahon natin? How can we apply this sa ating iglesia? Ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay hindi lamang po sinasagot yung what is it in their time, kundi ano ito ngayon sa atin bilang iglesia, bilang mga magkakapamilya dito sa FCC Manila, bilang iisang pinagbuklod na merong temang rebuilding the wall, renewing our mind, and guarding our hearts. Ano ito ngayon? Leaders should be frontliners sa mga Bible study. Amen? Leaders should be frontliners sa mga Bible study. God expects leaders to be in the Bible study. Amen?
Tayo po ang mangunguna. Tayo po ang mga nandoon. Kagaya ni na Eliashab at ng kanya pong mga pari na assistant. We are there. We are present. We are enjoying yung pong ganda ng salita ng Diyos. Amen? Mga leaders, ang ganda po na mayroong Bible study. Amen? May pagkain na, busog ka pa, pinanalangin ka pa. Amen? Pero busog ka na, pinanalangin ka pa, nag-keep safe, and God bless pa. Diba? Yung tipong hindi nyo namamalayan habang kayo nagba-Bible study sa Starbucks, hindi nyo namamalayan na yung mga katabi ninyo ay binoborn again nyo na habang kayo nag-Starbucks sa Goldilocks, sa Jollibee, sa McDo, grabe ang mga, di ba? Ngayon, yung iba ayaw sa Starbucks, dyan sa BGC, doon sa mga open space, doon sa nag-Bible study, ang tema nila ay Nehemiah chapter 3, Rebuilding the Wall, Renewing Our Minds, and Guarding Our Hearts. Amen? Na lahat ng makita nila, kailangan nilang mawin sa soul. Amen? At kapag late mag-upload ang mga pastors ng lesson, pinapaalalahanan na. Amen? Dapat lang. Amen? So leaders should be frontliners in doing the family worship. Officially, ibinababa ko na. Father, lead your family in family worship. Approve na ito ng board. Anong ibig sabihin ng family worship? Pumili kayo ng isang araw sa sanlinggo na kung saan kayong mga magpapamilya, pray together, worship together, and read the Bible together. Amen? Yan ay pag-redeem, pagpapanumbalik muli sa panawagan ng Diyos sa pamilya. If families are not functioning in their spiritual call, ano nga asahan mo dito sa loob ng iglesia? Amen? Sometimes may mga problema ang mga anak natin na kung tutuusin, pampamilya yan, hindi yan pang iglesia. Amen? Kami pong mga pastora, hindi po kami in the first place frontliners ng pagdisiplina po ng inyong pong mga anak. Hindi po namin panawagan yan. Ang panawagan po, una sa lahat ay dito sa iglesia, pero sa pamilya, si Itay at si Inayan. Kaya nga from the word tahan, baka po hindi tumahan sa amin pag dinala nyo. Di po ba? So, yun. Kaya nga po ako nag-message na send us your picture. Di ba? And sa mga nanay, kindly remind yung schedule sa inyong daddy, sa inyong kung ano mang honey, or kung ano mang sweetie. Di ba? O sweetie, tigil ka muna dyan. Let's do the family worship. Mukha yatang magdi-December 5 na, 2035, hindi pa tayo nakapag-family worship. Di ba? And send us a picture sa media team para at least ma-upload natin. Because we are not only going back to the call of FCC Manila sa church, kundi sa bawat pamilya. Because we are composing family. Amen? Kaya nga may family focus of the week. Amen? Lunes man yan, Martes man yan, Miyerkules man yan, Huwebes man yan, Linggo man yan, Sabado man yan, o Linggo man yan, tatagtarin ko kayo sa pagpapaalala. Amen? Mangungulit ako. Because, in the first place, pag nakita ng inyong mga anak na may ganyong kayong family/biblical tradition, hanapin niya yan sa partner in life. Naalala ko, hanipahin nung buhay pa ang aking mga magulang. We have this family worship at hindi ako papayag na ikaw bilang tatay, wala tayong ganito. Hindi lang kita pinakasalan dahil sa peso, sa dollar, sa euro, kundi pinakasalan kita because I am expecting you as a father to lead this family in the spiritual reality. Amen? Kaya mga leaders, huwag nyo muna tignan ng inyong katabi, may next week pa. Amen? Di ba? It's either kung ano ang effective sa inyo. Alam nyo, maganda ang technology. Pero kung ang technology will take away yung family bond through your family worship, wala mangyayari. Minsan, mas kinakausap pa ng anak ang cellphone.
Baka magsalita ng cellphone dyan. Diba? At minsan ang mga magulang anak ito, mag-cellphone ka. Ganon. As a result, members will follow. Kung tayo mga leaders, makikita nila na nangunguna tayo sa pag-consecrate at pangangalaga at pagdepensa at pagtatanggol sa spiritual na panawagan ng iglesia, members will follow. If you want to follow someone, lead by an example. Amen? Ganun po yun, mga kapatid. So number 2, delegation. Nehemiah chapter 3 verses 1 to 32. 32 verses. May naka-assign sa ship gate, pintuan ng mga tupa, verses 1 to 5. May naka-assign sa fish gate, verses 6 to 12. May naka-assign sa the valley gate, verses 13 to 15, hanggang sa fountain gate. May naka-assign sa water gate to the horse gate, verses 16 to 25. May naka-assign sa tower of the ovens to the ship gate, verses 26 to 32. Anong ibig sabihin nun? Delegation. A unified vision must have a delegation of work. Kagaya ng walis tingting. Sa palagay nyo, makakawalis ang isang walis tingting ng buong M. de la Puente Street ng iisa lang? Subukan po ninyong buhati ng isang kubo na kayo lang mag-isa. Baka po mapalapit kayo sa St. Luke's Hospital. Amen? Mga kapatid, 35 times na naulit at binanggit ang salitang repair. Sa chapter 3, 35 times. Ibig sabihin, regardless of their economic status, regardless of their position in the society during their time, they repair. Dito kami, dito kami, dito kami. Delegated ang work. Mga kapatid, wala tayong mararating kung hindi tayo magtutulungan, FCC Manila. Tama na po yung mga panahon na kung saan mga naabutan natin na kaya na nila yan. Kayo na lang yan. Wala tayong matatapos kung tayo'y magkakawatak-watak. Kung gusto po natin wala tayong matapos, magkawatak-watak tayo. Diba? What can we expect a productive or what we call Christ-centered result if magkakawatak-watak tayo bilang isang iglesia? Amen? Hindi po ibig sabihin ng pagkakaisa ay isang uniform, isang kulay. Hindi. Pag ito ang ating tema, delegated ang ating work. Amen? Ang ministeryo ay teamwork. Kapag ang isang church ay one-man show, kapag ang isang ministry ay one-man show, kapag ang isang anumang Christian organization ay umiikot lang sa isang tao, kapatid, delikado yan. Because, anong sabi ni Pablo, ang spiritual gifts ay delegated sa katawan. Hindi pwedeng sabihin ng mata sa tainga na wala pakinabang. No! Walang malaki o maliit na bahagi na hindi mahalaga. Huwag mong sabihin na, ay, ushering lang ako, tagabati lang ako. No! Imaginein mo, pag binati ka, nakasimangot dyan, ewan ko kung babalik ka pa. Huwag mong sabihin na tagaluto ka lang, subukan mo alatan mo yung luto mo. Di po ba? Whether you are in ushering, whether you are leading, whether you are in media, regardless, walang maliit o malaking function na hindi mahalaga sa paningin ng Panginoong Diyos. We need an holistic teamwork. Amen? At yun ang kanilang ginawa. 32 verses, 35 times ginamit ang salitang repair. Wala pa dyan yung salitang build. Sa unified mission tayo. Next week, imagine that. They finish. Mas matagal pa nga pong nanalangin si Nehemiah kaysa sa gawin ang temple. Kaya po, how can we apply this sa ating church? Mga kapatid, una, magunahan na po tayong magpalista sa mga vacancy sa ministry. Akala po ninyo yung mga kumpanya lang sa secular ang mga may vacancy? Dito rin maraming vacancy. Panahon na po upang ang ating finance ay magkaroon ng katuwang. Amen. Bilo nyo, minsan nasa BIR, may magte-text. Ang hirap nun ah. Alam nyo yun?
30% FCC, 30% BIR, 30% ipapatawag sa Senado, 10% nag-text si Brother Rafael, 50% nag-message si Sister Lo. Ang hirap nun. Pero kung delegated yan, di po ba, may sasalo ng 20, 50, 40, o kung anumang percent, amen? Kapatid, it is now right time. Mag-distribute ka na, Sister Ann, ng biodata mamaya. We really need this. Tapos, pinag-minutes of the meeting pa natin. Naku po. Sa ating pong media, /technical. Amen? Kailangan na rin po. So, may mga leaders, after this, members, we need to fill in ministry vacancy. How can we uusad? Di po ba? How can we finish anything kung hindi po natin mapifill in ang mga ministry? Di po ba? Panahon na rin na kapag nag-preach si Pastor Eman, mag-preach lang, wag lang mag-gitara. Amen po ba? At panahon na rin na kapag nag-retire si Sister Lorna, kailangan na rin niya kapalit. Alam mo yun? At mga leaders, may maganda akong balita. Pag-pray natin matuloy, kilala po ito ng ating kapatid na galing ibang bansa, yung The Voice of the Martyrs. Sa ating pong mga leaders na wala pang Biblia, ako po yung nakakuha ng ESV Concise Study Bible worth $35. Pero sa atin, free lang pong ibibigay. Kaya, pag-pray natin, na pag binigay ko yung shipping, ay ipadala niya. Nandun na kami sa usapan, I will send. Okay? So, pag yan hindi nyo pa dinala, iwan ko na lang. Opo, it is, ang ganda. Ang ganda po ng concise siya, talagang handy. Tapos concise study Bible pa. Kada isa po ay $35 from crossway.org. Crossway. Nung chinek namin sa Crossway ay $35. Magkano yun, Sister Ann? Di ko alam eh. 1,800 plus. Imagine, sa labas, 1,800 sa atin. Praise God. Iba talaga po ang biyaya ng ating Panginoon. Amen. Sabi ko sa kanya, Beke naman, Pastor Paul Paduhilaw. Baka naman, Pastor Paul Paduhilaw, nung po nag-speak siya sa aming school, ako yung MC, parang nakita ko kayo sa FCC Abu Dhabi. Oh, you are connected. I'm really connected. Sabi ko ganyan. Yung nag-request ako, nagpadala po kasi sila ng ESV Concise Study Bible para sa mga homiletic student. Minessage ko kaagad. Pastor Paul, baka beke naman. Sinong gagamit, Pastor? Mga leaders po. Usually, hindi kami nagbibigay because this is not the primary ministry of the Voice of the Martyrs. Pero dahil may connection at kilala ko mga tiga-FCC, iba talaga po ang pangalan FCC, no? International. Grabe. I will send 16 copies. Wow, habi ko. Kaya po, pag binigay ko sa inyo, pag binigay ko kayo mga leaders, yan dahil $5. Oo. Grabe. Ang ganda po actually. Ang ganda basta. Okay. So, magpaunahan. Ushering. Si Sister Anna, kailangan din na rin niya. Na, alam mo yun, dumating din sa point na nakaupo dyan sa dyan, tinitignan niya yung kanyang future, na nandito minsan, o madalas, at ma-enjoy niya yung worship. Amen? Bahala na kayo mag-interpret. Okay? Magkusa na tayong kumilos at tumulong. Amen?
magkusa na po tayong tumulong. Ang ibinigay lang ni Nehemiah ay vision. Pero yung eagerness to do the delegated work ay sama-sama sila. Bayanihan. Amen? Kailangan natin ng bawat isa dahil kabahagi ka ng iisang pamilya. Sabihin mo, kabahagi ka. Kabahagi ka. Hindi mo alam yung katabi mo, future bishop yan. Hindi mo alam yung katabi mo, future leader ng Christian organization. We don't know. Diba? Kabahagi ka, kapatid, dito sa FCC Manila. So, may consecration, may delegation. And number 3, lastly, salamat, parang maaga ngayon si Pastor Mark. Opo, sapagkat ako'y lilipad pa, papuntang Caloocan. Number 3, submission. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ng mga Tekoites, ngunit ang mga maharlika, nobles, ay tumangging gawin ang mga iniatas ng mga namamahala. Imagine that. So, in a unified vision, hindi lang po natin kailangan ng consecration, ng delegation, ang kailangan din po natin ay submission. Kapag ibinaba ng leadership, sumabay po tayo lalo na kung ito naman ay biblical at walang tinatamaang katuroang biblical. Amen? Nakakalungkot na yung mga leader or nobles ng Tekoa, city of Tekoa, na pinanggagalingan pa naman ng mga magigiting na mandirigma ng bansang Israel, ay hindi po sila nag-submit. Hindi namin dutumihan ang aming kamay, sige, magpakabisi lang kayo. Buti na nga lang hindi nilista. Hindi nyo ba napansin na nililista yung mga nagtatrabaho? Pero pagdating sa kanila ay general na lang, nobles. Baka hindi na pinasulat ni Lord yung mga pangalan. Lack of submission. Mas magaling ako dyan. Mas matalino ako dyan, kaya hindi ako magsasubmit. Mas may experience ako dyan, kaya hindi ako magsasubmit. Mas magandang idea ko kaysa sa kanya, kaya hindi ako magsasubmit. Mga kapatid, kung ang vision and mission naman ng Iglesia ng FCC Manila ay wala namang tinatamaang biblical na katuruan, let us submit. Amen? Sapagkat sa pagkakaroon ng unified na vision, hindi po ito pagalingan, teamwork. Kundi yung galing mo, gamitin mo as you submit. Yung experience mo, gamitin mo as you submit. Yung experience mo, expertise mo, gamitin mo as you submit. Pero yung masasapawan mo yung nasa leadership, there's something wrong with you, at yan ang dahilan kung bakit pinatalsik ang kaaway doon sa kalangitan. Pride. Amen? Kaya, how can we apply yan, mga kapatid? If there is no submission, there is no cooperation, coordination, and collaboration. Parang binanggit ko na yung mga puntos next week. Cooperation, coordination, and collaboration. Wala. Kung hindi tayo magsasubmit. If there is no submission, there is no success in the ministry. Yung kanya-kanya, ako kay Pablo, ako kay Apollos, ako kay Pedro. Mayroong mas magaling dyan. Ako kay Kristo. Wala po. Everybody has a significant role in the ministry. Amen? Mas mapula ang lipstick niya, mas makintab. Walang ganun. Diba? Siya, head and shoulder ang gamit niya. Ako, wala pong ganun. We will all fail again and again if we will not submit to the vision. Amen po ba? Kailangan po natin ito. Kaya mga kapatid, unified vision. Ano ang tatlong sangkap ng unified vision? Consecration, delegation, and submission. Part 1 po tayo yan. Next week, tuloy po natin sa unified mission, pinagbuklod na puso. Pinagbuklod na puso ng bawat isa.